Good afternoon. Papunta po ako ngayon sa office kasi meron kaming meeting with our boss. Medyo late notice. In-advise lang nila ako a few hours ago. Pero I had time to prepare naman. So, gusto ko lang i-share yung experience ko um, co- comparing work at home tsaka ngayon na work in the office ako kasi nga um, we will meet with our um, VP for operations. Okay, so ngayong work in the office, ayun, kailangan kong magbihis ng mas maayos kasi nga we are going to have a face-to-face interaction with our boss. So you have to iron your clothes. I have to wear shoes. I had to take a bath, of course, before I got dressed. Tapos, eto, we are driving papunta sa office. Ibig sabihin, magkakaroon tayo ng expenses or expense sa gasolina. Okay? So, isa pa, yung biyahe ko ngayon para medyo makaiwas sa traffic since it's almost 6 p.m. and ayaw nating matsyempohan ng rush hour dun sa parang city proper ng Angeles. I'm going to take the North Luzon Expressway para medyo dire-diretso yung biyahe. So, since dadaan tayo ng NLEX, ibig sabihin, magkakaroon naman tayo ng second expense, yung sa toll fee. So, second expense natin yon. And yung travel time. So, instead of me attending to my tasks na as of now, kailangan ko mag-drive. Hindi naman pwedeng tinatrabaho ko kung ano man yung responsibility ko tapos nagda-drive ako. That is unsafe and close to impossible. So yun, medyo yung productive hours ko kakainin siya nung biyahe ko. And alam naman po natin na kahit sarili mo yung sasakyan, kapag nagbibiyahe ka, medyo mas pagod yun physically. And nung wala pa po kaming sasakyan, pag ganito na magre-report ka in the office, magko-commute ka and mas pagod yung biyahe kasi makikipagsiksikan ka sa ibang pasahero, hindi naka-air condition, and yun, yung expense mo naman sa mga ganon is instead of gasolina, mamamasahe ka. Okay? And same thing, instead of you being productive at work, kakainin siya ng biyahe. Ano pa ba? Kapag kasi sa office ka magtatrabaho, hindi pwedeng hindi ka magutom. So, instead na yung yung food namin sa bahay, whatever our dinner will be, ang kakainin ko is third expense. Gagastos ako for food. Gagastos din ako niyan for water.
I had time to prepare, pero yung preparation for the food, since short notice nga siya, hindi ko na siya nagawa. And yung preparation para doon sa babaunin ko sanang drinking water, hindi ko na rin siya nagawa. So, kapag work at home kasi, when you wake up, uh, you just freshen up. It's up to you if you're going to take a bath. Simpleng toothbrush lang. Tapos, you wash your face para medyo, maging mas maaliwalas yung pakiramdam mo. Medyo magising-gising ka pa ng konti. Tapos pwede ka nang sumalang sa kung ano man yung gusto mong tapusin na trabaho. And nakapang-araw-araw ka lang. So, palitan mo lang yung pinantulog mo ng pambahay na damit and you're good to go. Tapos ngayon, work in the office ako. Kung magbe-break ako, wala akong time to bond with my son. Unlike kapag work at home, kapag may yung mga 15-minute break ko na 2 beses sa isang shift, tapos meron ako lunch break, yun, nakakausap ko siya personally, nakakapagbiroan kami, nakakapaglaro ng kaunti while you're off your desk. Ano pa ba? Work at home, di ka gagastos, yun nga, para sa gasolina, hindi ka rin gagastos para sa toll. Yung sa pagkain, hindi mo siya masyadong aalalahanin kasi whatever is available at home, pwede mo siyang kainin. Tapos, as soon as you wake up, pwede ka na magtrabaho. No need for you to travel. So, mas nararagdagan yung productive time mo. Kamukha niyan, mamaya pa uwi, meron pa sana akong magagawang additional task, pero I will have to travel and that will leave my work unattended. Bali, nag-umpisa kaming mag-implement ng work at home sa trabaho namin noong pandemic, bago mag-lockdown. Bali, pinauwi na sa amin yung mga equipment sa office. Kagandahan pa, we are fortunate enough kasi our company is the one paying for our electricity, estimated electric bill para dun sa PC, and estimated internet bill. Yun. Kapag work in the office ka on a daily basis, medyo mawawala yung hindi pala medyo, bali mawawala yung allowance mo na yun. So, yun lang. Gusto ko lang i-share yung benefit or yung mga positive things na sa tingin ko epekto ng pag-work at home. Ang pinakamalaking disadvantage lang is mas malapit ka sa parang temptation to be unproductive. Yung siguro mga nanonood ngayon na nakaranas ng mag-work at home, nakaka-relate sila dito. Kasi you are unsupervised. Wala namang naka-install na camera sa mga bahay-bahay ng mga empleyado namin, which will allow us to monitor what they are doing. So, kumbaga, honesty framework. Kailangan meron silang integrity that they are doing what they are supposed to do. Yun lang yung nakikita kong pinaka disadvantage para sa company, para sa tulad ko na part ng management team. Medyo kasi magsasuffer yung parang productivity or yung mga
task na dapat tapusin ng bawat empleyado. So, yun naman ang sinasabi kong parang disadvantage is not generally speaking. Ano naman yan, hindi natin siya maro-roll out. Pero nasa empleyado na yon, and sometimes no matter how good the company is, talaga, meron talagang mga employees na ganyan. Kahit naman nung work in the office pre-pandemic, meron talagang mga employees na na nakaharap sa PC nila, akala mo may ginagawa, pero yun pala nagbabrowse ng internet. Minsan nakaharap sa PC pero nagsasalita, kausap pala yung seatmate. Ganun din yung seatmate niya. So akala mo productive sila pero in reality hindi. So ito po, medyo traffic. So hahaba po yung travel time natin yan. And medyo mas active tayo sa pagdadrive. Kasi kailangan mo mag-brake. Since yun nga traffic, malapit tayo dun sa stoplight, liliko tayo niyan papunta sa patungong NLEX, pero medyo malayo-layo pa, around 5 to 10 minute ride pa siguro. Bali, yun lang po yung siguro sa palagay kong pwede kong i-share when it comes to the pros and cons of working at home. Samahan nyo na lang po ako sa biyahe ko ngayon. Enjoy the rest of your evening, everyone, and salamat po sa pakikinig. Ipakita na lang natin yung rest of our day. Thank you. Yan. Exit na po tayo. Mexico exit. Tapos right turn yan. Patungong na yun, Angeles via NLEX. NLEX na po tayo. Ayan po, nandyan na tayo sa may Padao exit. So Angeles City po yung destination natin, pero mas maginhawa po kapag Dao exit tayo. Kasi yung office po namin is nasa SM City Clark. Ayan na po yung toll gate. Mukhang umulan din dito kanina.
So let's have the rest of the trip. Papasok na po tayo sa vicinity ng SM City Clark. So medyo malapit na yung building kung saan nandun yung office namin. Malapit lang siya dun sa steel parking dito sa SM Clark. Yan. Dami na ding dito, mga BPOs or call centers. And ang pinakamaganda, meron na ring National University ngayon dito sa SM City Clark. Ayun, ang liwanag, no? Parang nasa Manila ka na. Yun na yung feeling kapag mamamasyal ka ngayon sa SM Clark. Pero tayo di pa siya yung agenda natin dito today. Meet up with the boss ang gagawin natin. Yan. Sa right side, dyan yung building nung National University. Parang Christmas na Christmas yung feeling sa liwanag ng mga ilaw sa dadaanan, no? Yan, dito sa left side ko naman yan yung recruitment office ng company namin. And meron pang mga nakapila yata sa labas, siguro waiting for their final interview. Yan naman, Park Inn, isang hotel. Ito, bagong gawa din. Yan, pag turn natin on our right side, yan ang SMX Convention Center. Yan, sa left side ko, tapat ng SMX Convention Center, yan yung building ng office namin. Pero di natin pwedeng ipasok dyan yung sasakyan. Pupunta muna tayo ng parking area. Ayan, right side ko, still deck parking na ng SM City Clark yan. At syempre, kailangan natin magbayad dito.
Wait lang. Bayad lang tayo sa cashier. Hanap tayo ng magandang parking spot. Naka-handbrake pala ako. Kaya medyo mabagal yung takbo. Yun, pwede tayo dito. Hindi naman siya reserve para malapit tayo sa office. Yung isang slot lang yung reserve for someone. Ito wala naman signboard. Park na po ako. Let's turn off the headlights. Maraming salamat po sa pagsama sa aking biyahe. Wish us luck with our meeting with our Vice President for Operations. Ako po muli si Kong Jones ng Kindi Channel. Please like and subscribe. Hanggang sa muli po.